Matapos ang pagtitipon ay agad na ring umalis sina Elder Lee at Joe Fan papunta sa Thunder Swamp Mountain. Habang lumilipad ay nagtanong naman ang ating bida kung ilang araw pa ang natitira bago nila marating ang bundok na ito. Agad naman na sinabi ni Elder Lee na base sa kanyang kalkulasyon ay mararating na nila ang bundok sa loob ng 3 araw. Natuwa naman dito ang ating bida at kanyang sinabihan si Elder Lee na kailangan nilang magmadali upang marating nila agad ang lugar na ito. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy sa kanilang paglipad ay bigla namang napansin ng ating bida ang isang pag-atake. Agad naman itong napansin ni Elder Lee kaya bago pa man makalapit ang atake ng kalaban ay agad na niya itong inatake. Tumalsik naman ang atake ng kalaban sa dulo ng dalawa ngunit kasabay nito ay napansin din ni Elder Lee na nasaktan ang kanyang kamay nang tumama ang kamay niya sa atake ng kalaban. Napansin naman ito ng ating bida kaya agad niyang tinanong si Elder Lee kung maayos lang ba siya. Seryosong sinabi ni Elder Lee na maayos lamang siya, ngunit sa tingin niya ay gumagamit ng isang spiritual weapon ang kalaban kaya nasaktan ang kanyang kamay nang inatake niya ito. Nasabi rin niya na kung hindi siya isang body cultivator ay tiyak na patay na siya ngayon dahil sa atake ng kalaban. Naging seryoso naman ang ating bida dahil hindi niya alam kung ano ang kalaban na ito. Bigla namang nagpakita ang isang maliit na martial artist habang hawak niya ang kanyang spiritual weapon. Pinuri rin niya si Elder Lee dahil nagawa niyang harangin ang kanyang 5th grade na spiritual weapon. Kaya nasabi na lang niya na mukha ring isang expert si Elder Lee dahil nagawa niya ito. Ginamit naman ng ating bida ang kanyang kaluluwa upang suriin ang lakas ng kalaban na ito. Kaya nagulat na lang siya nang malaman niya na nasa antas ng 3 yugto ng Radiant Stage ang taong ito. Tumawa naman ang kalaban at kanyang pinayuhan ang dalawa na sumuko na ang mga ito dahil alam na nila ang kanyang tunay na lakas. Nainis naman si Elder Lee nang marinig niya ang kayabangan ng kalaban at kanyang sinabi na mas mahina pa ito sa kanya. Kaya agad niyang ginamit ang kanyang aura upang ipakita sa kumag na ito ang kanyang tunay na lakas. Nagulat naman ang kalaban nang mapagtanto niya na nasa antas ng 6 na yugto ng Radiant Stage si Elder Lee. Nagsaad naman ang ating bida na mukhang mangmang ang taong ito dahil hindi man lang niya inalam muna ang lakas ng kalaban niya bago siya umatake sa kanila. Naging seryoso rin ang ating bida at kanyang tinanong ang kalaban kung ano ang dahilan ng pag-atake niya sa kanila at kung sino ang nag-utos sa kanya upang gawin ito. Hindi naman nakasagot dito ang kalaban dahil nagulat siya sa lakas ng ating bida. Tumawa rin siya ng malakas nang magpagtanto niya na nasa antas lamang ng 5 yugto ng Bone Tempering Realm ang ating bida. Dagdag pa niya na kahit may 2 pakpak pa ang ating bida ay isa lamang siyang mahinang bata na nagpapanggap bilang isang expert. Nainis naman ang ating bida nang marinig niya ang sinabi ng matandang ito. Kaya agad na niyang inutusan si Elder Lee na patayin na niya ang taong ito. Agad naman na naging seryoso si Elder Lee at kanyang sinabi na siya na ang bahala sa kumag na ito. Agad rin siyang nawala sa harapan ng ating bida at pagkatapos ay sumulpot siya sa likuran ng kalaban. Sinabihan rin niya ang kumag na ito na ang magiging katapusan niya. Agad na inatake ni Elder Lee ang kalaban ngunit madali lamang niyang naharang ang suntok nito. Ngunit hindi naman dito natapos ang naging pag-atake ni Elder Lee dahil ilang mga suntok pa ang pinakawalan niya ngunit naharang pa rin ito ng kalaban gamit ang kanyang sandata. Dahil dito ay mas lalong nainis pa si Elder Lee kaya nagsawa siya ng isang malaking suntok. Naharang ito ng kalaban ngunit napaisip rin siya na mukhang nasa mapanganib siyang sitwasyon dahil talagang malakas ang kalaban niya ngayon. Kaya matapos nito ay gumawa rin siya ng distansya palayo kay Elder Lee. Nagtanong naman si Elder Lee kung nais bang tumakas sa kanya ng kumag na ito. Hindi naman sumagot ang kalaban, sa halip ay ginamit niya ang kanyang aura upang gumawa ng isang matinding atake. Ang atake na ito ay nagbuo ng isang malaking imahe ng bungo sa itaas niya. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang nasabi na ang atake na ito ay isang demonic art na siyang napakademonyo. Tumawa naman ang kalaban at kanyang sinabi na alam niyang hindi inaasahan ng ating bida ang atake na ito. Sinabi rin niya na ang atake na ito ay isang low-profound rank na martial arts ang Demon Shadow Bind Staff na kayang kainin ang buong katawan at kaluluwa ng mga kalaban niya. Kaya tinanong niya si Elder Lee kung natatakot na ba siya ngayon sa kanya. Hindi naman dito natakot si Elder Lee sa halip ay tinatawag niyang tanga ang matanda na ito. Mas lalong nainis naman ang matanda dahil minamaliit lamang siya ng taong ito. Kaya agad na niyang pinakawalan ang kanyang atake papunta kay Elder Lee. Nasabi rin niya na ito na ang magiging katapusan ni Elder Lee. Ngunit hindi naman umiwas si Elder Lee at kanyang sinabihan ang matanda na talagang bulag siya kung hindi pa rin niya nakikita ang agwat sa kanilang lakas.
Agad rin na ginamit ni Elder Lee ang kanyang wraith style at kanyang sinabi na sa ngayon ay tuturuan niya ang mayabang na ito kung ano ang totoong demonic martial art. Kasabay nito ay ginamit ni Elder Lee ang unang galaw ng kanyang martial arts, ang Soaring Demonic Dragon, upang wasakin ang atake ng matandang ito. Agad naman na sumabog ang atake ng matanda at tumama sa kanya ang atake ni Elder Lee. Nagulat rin siya dahil hindi niya inaasahan na mas malakas pa ang atake sa kanya ng kalaban, kaya wala na siyang nagawa kundi harangin ang atake gamit ang kanyang sandata. Ngunit dahil sa lakas nito ay napinsala rin ng matanda at tumilapon siya sa dulo. Nang mapagtanto niya kung gaano kalakas ang kalaban niya ay agad naman siyang naging seryoso rin ang dalawa dahil hindi nila inaakala na may kasama pala ang tao na ito. Tumawa naman ang matanda at kanyang sinabi na alam niyang natatakot na si Elder Lee dahil nandito na ang kanyang mga kapatid. Sinabi rin niya na kung nais pang mabuhay ng dalawa ay sumuko na ang mga ito at magmakaawa sa kanyang harapan. Nainis naman ang ating bida dahil nasa antas lamang ng ikatlong yugto ang kumag na ito, ngunit mayabang pa rin ito. Kaya nasabi na lang ng ating bida na kailangan nilang mapatay ang mga ito. Sinabihan rin niya si Elder Lee na kailangan nilang mapatay ang apat na ito para sa kaligtasan ng kanilang imperyo. Ayaw rin niya na makita ang mga ito dahil mas mayabang pa ang mga ito sa kanya. Naging seryoso naman si Elder Lee at kanyang nasabi na mukhang nasa panganib silang dalawa. Agad rin na tinanong ni Elder Lee nang may paggalang ang mga ito kung sila ba ang mga bilanggo na nilagay ng Demon Scheming Sect sa Thunderswarm Mountain, ang 4 demons. Nagulat naman ang ating bida nang marinig niya ito, kaya tiningnan niya na lang ng mabuti ang mga ito. Nagtaka rin siya kung bakit nasa labas ng kulungan ang mga ito. Agad naman na gumamit ng aura ang matanda kanina at tumawa rin siya habang kanyang sinabi na tama nga si Elder Lee dahil sila ang Demonic Cultivator Hero Quartet. Dagdag pa niya na halos lahat ng mga tao sa imperyo na ito ay tinatawag sila na ang 4 Scheming Demons. Ngunit bigla naman siyang napatigil nang lumabas ang dugo sa kanyang mga bibig dahil sa paggamit niya ng aura kahit na may pinsala pa ang katawan niya. Nasabi naman ng ating bida na mukhang tanga ang apat na ito, kaya kahit siya ay napatanong kung bakit kaya tinanggap ng Demon Scheming Sect ang apat na ito bilang mag-aaral nila. Sinabihan rin ni Joe Fan si Elder Lee na patayin niya na ang mga ito. Dagdag pa niya na alam na niya ngayon ang dahilan kung bakit inabandona ng Demon Scheming Sect ang apat na ito sa bundok, dahil mga weirdo ang mga ito. Kaya kahit siya ay ayaw na niyang makita ang apat na ito sa hinaharap. Nagsaad naman si Elder Lee na talagang ang mga weirdo ang mga ito at mukhang hindi rin gumagamit ng utak ang mga ito. Ngunit nasabi rin niya na kahit ganito ang pagkatao ng mga ito ay sobrang lakas pa rin ang pinagsamang lakas ng mga ito na siyang naghasik ng matinding kaguluhan noon sa kanilang imperyo. Naintriga naman ang ating bida kung gaano nga kalakas ang mga ito, kaya nasabi na lang niya na susubukan nila ngayon ang lakas ng mga ito. Samantala, natakot naman ang isang kapatid ng apat at kanyang nasabi na mukhang masyadong malakas ang kalaban nila, kaya nagmungkahi siya na dapat na silang tumakbo. Nagalit naman ang isa niyang kapatid sa kanya at tinawag siya nitong duwag. Dagdag pa ng kapatid niya na parati na lang nasisira ang kanilang pananakot dahil sa kaduwagan niya. Kaya sa susunod ay hindi na niya isasama ito. Nasabi rin ng kapatid niya na nasaktan rin ang kanilang eldest brother, kaya tinanong niya ito kung hahayaan na lang ba nila ito. Napaisip naman ang ating bida na mukhang sa apat na ito ay may isa pa rin namang matino sa kanila at may utak. Ngunit bigla namang sinabi ng matandang ito na kahit hindi na nila ipaghiganti pa ang kanilang kapatid ay okay lang ito hanggat mabayaran lang sila ng dalawang ito sa pagwasak nila ng kanyang sandata. Nagulat naman dito ang ating bida at binawi na lang niya ang kanyang sinabi dahil mukhang wala ngang utak ang apat na ito. Bigla namang binatukan ng elder brother ang kanyang mga kapatid dahil nag-away pa talaga ang mga ito dito. Sinabihan rin niya ang dalawa na tinawag niya ang mga ito para umatake at hindi mag-away. Nagmungkahi rin siya na ang manggembuna sa pag-atake habang ang tatlo ay nakasuporta sa kanya. Agad naman na tumawa ang isa pa nilang kapatid sa kanilang likuran dahil ayaw nitong sumama sa kanilang gagawing atake. Kaya nainis na lang dito ang dalawang kapatid niya at ang mga ito ay nagsimula ng mag-away laban sa isa't isa. Napansin naman ito ng ating bida, kaya nasabi niya na talagang wala ng pag-asa ang apat na ito. Kaya napatanong na lang siya kay Elder Lee kung talaga bang makapangyarihan ang apat na kumag na ito. Hindi naman makasagot si Elder Lee dahil kahit siya ay nagtataka sa mga pinaggagawa ng apat na ito. Ngunit nasabi rin niya na ang mga haka-haka na ito ay nagmula sa mga taong nakalaban na ng apat na ito. Sinabi rin niya na kahit siya ay hindi pa niya nakakalaban ang mga ito. Ngunit ayon sa mga alam niya ay may matinding synergy ang apat na ito sa isa't isa.
Dahil rin sa synergy na ito ay kinuha ng Demon Scheming Sect ang apat na ito bilang kanilang mag-aaral upang maturuan ang mga ito ng kanilang unity tactic. Ayon rin sa narinig niyang mga haka-haka na kapag nakikipaglaban ang mga ito ay talagang apat sila ang lumalaban kahit na mahina lamang ang kalaban nila. Ngunit alam rin niya na parating naglalaban ang apat na ito sa isa't isa kahit na may kalaban silang hinaharap. Napatanong naman ang ating bida na kung ganito lamang ang gagawin ng mga ito ay hindi niya alam kung paano niya makikita ang totoong kakayahan ng mga ito. Nasabi naman ni Elder Lee na marahil ito rin ang dahilan kung bakit binilanggo sila ng Demon Scheming Sect. Nasabi rin niya na kahit pamalakas ang mga ito ay marami namang napinsala ang mga ito dahil sa kanilang personalidad. Nagsaad rin si Elder Lee na tingnan mabuti ng ating bida ang una sa apat na ito. Siya ang leader ng Four Scheming Demons, ang Violent Demon. Ipinaliwanag rin niya sa kanya na siya ay isang mabagsik at padalos-dalos na martial artist at halos walang pinag-iisipan. Kadalasan nga ay kahit gaano pa kalakas ang kalaban ay susugod lang ng mag-isa ang kumag na ito, at hindi man lang nito iniintindi kung susunod ang kanyang mga kapatid o hindi. Kaya sa tingin niya ay ito rin ang dahilan kung bakit hindi kanina ginamit ng Violent Demon ang kanyang kaluluwa upang tingnan ang lakas nilang dalawa. Nasabi naman ng ating bida na talagang tanga ang taong ito. Nagsaad naman si Elder Lee na ang taong nanghingi sa kanila ng kabayaran para sa nawasak na sandata ay ang ikalawang demonyo sa apat na ito. Ito ay ang Scrooge Demon, masasabi rin nila na siya ang pinakakuripot sa apat na ito at may makitid na utak rin ito. Nasabi naman ng ating bida na talagang karapat-dapat na mamatay ang mga ito. Nagsaad rin siya na tusaw rin ang taong ito dahil mas nag-aalala pa siya sa nawasak nilang sandata kaysa sa napinsalang kapatid niya. Ang pangatlo naman sa apat na demonyong ito ay si Sly Demon. Ayon sa alam ni Elder Lee, ang taong ito ay matalino at eksperto sa mga pasimpleng pag-atake. May mga sabi-sabi na tuwing lumalaban ang apat, siya ay laging nananatiling nakatayo at walang ginagawa. Ngunit kapag hinarap na niya ang kalaban, siya ay nag-aambag ng malaki pagdating sa pinsala. Kaya sa madaling salita ay isang tipikal na oportunista ang tao na ito. Nasabi naman ng ating bida na ang taong ito ay may ilang kapuri-pering katangian tulad ng paglamang sa kalaban. Ngunit, ang paggamit ng kanyang katalinuhan upang agawin ang lahat ng kredito mula sa kanyang mga kapatid ay talagang nakakabahalang katangian. Ngunit kahit papaano ay natuwa rin ang ating bida dahil siya ay mas may pakinabang kaysa sa dalawang kapatid niya. Nagsaad naman si Elder Lee na ang natitirang demonyo sa apat na ito ay ang pang-apat na Four Scheming Demon, si Wimp Demon. Ayon sa alam niya na sa tuwing nakikipaglaban ang apat laging nagtatago sa likod ng kanyang leader ang taong ito. Ngunit may mga sabi-sabi siyang narinig na siya ang pinakamalakas sa apat. Maraming eksperto rin ang nagdusa ng malalaking pagkalugi dahil sa pagmamaliit sa kanya. Tumawa naman ang ating bida nang marinig niya ito at kanyang sinabihan si Elder kung bakit hindi niya galitin ang mga ito upang makita nila ang totoong lakas ng mga ito. Nagsaad naman si Elder Lee na hindi ang oras upang magbiro ang ating bida. Pinaalahanan rin niya ito na huwag niyang maliitin ang mga ito dahil lamang sa pagiging tanga ng mga ito dahil kapag nagsama na ang lakas ng mga ito ay tiyak na mapapahamak silang dalawa. Nasabi rin ni Elder Lee na ayon sa narinig niya ay nasa antas lamang ng Heavenly Realm ang apat na ito nang maghasik sila ng matinding gulo sa kanilang imperyo noon. Ngunit ngayon ay nasa antas na ng Radiant Stage ang mga ito kaya sa tingin niya ay hindi nila makakayang talunin ang mga ito. Nasabi rin ni Elder Lee na kahit napinsala pa ang boss ng mga ito ay hindi pa rin nila maaring maliitin ang mga ito. Ngunit hindi naman dito nakinig ang ating bida at kanyang sinabi na ito lamang ang pagkakataon nila upang malaman ang totoong lakas ng mga ito. Kaya agad na niyang sinabihan ng mga apat na ayon sa sinabi ng kasama niya ay nakipagtalik ang kanilang ama sa aso kaya sila ang naging resulta nito. Bigla namang napatigil ang apat sa kanilang pag-aaway nang marinig nila ito habang si Elder Lee naman ay natakot dahil talagang ginawa siyang patibong ng ating bida. Naging seryoso naman ang apat at bigla ring naging pareho ang mga mata na ito. Napansin naman ito ng ating bida habang si Elder Lee naman ay minumura pa rin si Joe Fan sa kanyang isipan. Ngunit dahil wala rin naman siyang magagawa pa ay sinabihan na lang niya ang apat na hindi niya kayang tingnan ang mga ito dahil sa kanilang pangit na mukha. Bigla namang umatake ang apat nang sabay nang marinig nila ang sinabi ni Elder Lee. Isang malaking pinagsamang atake rin ang ginawa ng mga ito kaya napilitan rin si Elder Lee na gamitin ang kanyang tunay na lakas upang suntukin ang atake ng apat na ito. Isang malakas naman na pagsabog ang nangyari at kasabay nito ay napaatras si Elder Lee habang lumalabas rin ang dugo sa kanyang mga bibig.
Ngunit hindi pa rin dito natapos ang atake ng apat kaya agad na ring ginamit ni Elder Lee ang kanyang Wraith style upang atakihin ang mga ito ng sabay. Natigil naman ang apat nang makita nila ang atake ni Elder kaya nasabi na lang nila na maaari nilang ikamate ito. Ngunit bigla namang tumawa ang mga ito at kanilang sinabi na niloloko lamang nila si Elder Lee. Agad rin na tumakbo ang mga ito bago pa man tumama ang atake ni Elder Lee sa kanila. Napatigil naman si Elder Lee sa kanyang paghabol sa mga ito dahil pinalibutan siya ng mga ito. Kahit na ang ating bida ay napansin rin ang kakaibang atake ng apat na ito. Ngunit napansin rin niya ang pag-iba ulit ng kulay ng mga mata ng apat na ito. Bigla namang sumulpot ang Violent Demon sa likuran ni Elder Lee at kasabay nito ay sinampal rin niya si Elder Lee habang hindi ito nakatingin. Nagulat naman ang ating bida dahil biglang bumilis ang atake ng Violent Demon. Hindi naman dito natapos ang atake niya dahil muli niyang pinagsasampal si Elder Lee ng ilang beses. Nainis naman si Elder Lee dahil hindi niya mahuli ang kumag ito. Kaya nagsaad na lang siya na dito lamang banda kayang umatake ng Violent Demon dahil hindi niya kayang umatake sa kabilang side nito. Ngunit hindi naman ito pinansin ng Violent Demon at kanyang sinabi na wala siyang pakialam dito dahil nagsasaya lamang sila. Napaisip naman ang ating bida na may kakaibang ginagawa ang apat na ito dahil hindi naman ganito kabilis kanina ang Violent Demon. Ngunit bigla naman niyang napagtanto na maaaring gumagamit ng Unity Technique ang mga ito. Kaya inutusan na lang niya si Elder Lee na hayaan ito na atakihin siya ng mga ito upang makumpirma niya ang kanyang hinala. Nainis naman dito si Elder Lee at kanyang nasabi na kapag naging tauhan na ni Joe Fan ang apat na ito mamaya ay bubugbugin niya ang mga ito bilang kabayaran sa gagawin niya. Agad na rin siyang sumigaw ng malakas at kanyang sinabihan ang lahat na kung matapang nga sila ay umatake sila sa kanya ng sabay. Ngunit tumawa naman ang Violent Demon at kanyang sinabihan si Elder Lee na hindi nila gagawin ang sinabi niya. Agad rin siyang bumalik sa kanan ni Elder at nakangiting sinabi niya na ito muli ang aatakihin niya. Ngunit ang hindi alam ng Violent Demon ay kanina pa hinihintay ni Elder Lee na gawin niya ito. Kaya agad rin niyang sinakal ang leeg nito nang makalapit na siya sa kanyang tabi. Seryosong tinanong rin ni Elder ang Violent Demon kung naging masaya ba siya sa pagsampal sa mukha niya kanina. Lumabas rin ang aura ni Elder Lee at kanyang sinabi na nahuli na niya ngayon ang kumag na ito kaya bibigyan niya ito ng matinding leksyon. Natakot naman ang Violent Demon nang marinig niya ito at kanyang nasabi na talagang katapusan na niya kapag tinamaan siya ng suntok nito. Kaya agad na siyang humingi ng tulong sa kanyang mga kapatid.